tukaw tabian gabos. So, Diyos maray na aga sa Indogabos mga tugang ko sa pagtubod. Maray na agaman po. And also to the Iriga Corsillo movement. So, pig-imbitaran ko po sirang magsirimbasadi, magkanta every second Sunday, and magpamirisa. Tabangan ang parokya kan salvation. Kadakol po sirang uwan. So, some of them are in the choir loop, some are here with us. Magayon po ang ebanghelyo niya to. Saan ka nakahiling na tawong naglalakaw sa dagat? Mayo kayan makakagibo. Malulunod po kita. Amo po, mayo pa kaya naglakaw na tawo sa dagat. Amo po. So, ginibo ini ni Jesus, ning hulita malulunod na po sa mga disipulos niya. Sinugo niya kaya magduman sa ibong napangpang pagkatapos na pakakanon ang 5,000 katawo. And at the middle of the night, nahiling ni Jesus na malubogan sa kayan. Kaya ang Diyos tanganing isalbar ang sa iyang 12 disipulos, naglakaw siya sa dagat. Kan naglakaw po siya sa dagat, nagkatarakot. Magsabi ang disipulos, may multo. Ano ang sabi ni Jesus? Tanganing magkalbadaan sa indang buot. Sabi ni Jesus, bako akong multo, ako ini. Do not be afraid, it is I. Sabi ni Pedro, kung totoong ikaiyan, palakawa daw ako. And Jesus invited Peter, come down from the boat. And he was able to walk on the sea. Mayong ibang pinalakaw sa Jesus sa dagat sa 12, saro sana si Pedro. Alagad kan si Pedro maglakaw, magbaba sa sakayan, na nakapokus siya sa pagsilong sa mahal na Diyos, nangangalas siya kung ano ta siya nakakalakaw. Imposible, pero nangyari. Alagad kan puuna si Pedrong apwakan kan makukusog na alon, asin namamati niyan makukusog na duro sa dagat kang Galilea. Nagpuon siyang matakot. Ang sa iyang pagsilong bako na sa Diyos, kundi sa alon asin sa duros. Kaya luway-luway siyang naglulubog sa dagat, muntikan pa siyang magadan. Kan siya naglulubog, nagkuraw siya sa Diyos, kagurangnan, ligtasan ako. Inunat ni Jesus ang kamot, binutong si Pedro, asin sinabihan, ano ta nagduda ka sako? Ilag ta sa konteksto ng satuyang pagkabuhay ang mensahe kan ebanghelyo mga tugang. Mga tugang, sa satuyang pagkabuhay, gulpiman ning mga alon, makukusog na duros na nag-aapwak sa satuyang pagkabuhay, sa satuyang pamilya, sa satuyang sadiring pagkatawo. Ano ang mga alon na yan? Alon ng helang, alon ng cancer, alon ng dialysis 3 times a week, pabalik-balik ka sa dialysis center. Daing pundo, kada simana. Asin may basis pwede sir, nagdududa ka na sa Diyos. Kagurangnan, mayo na gayud akong pag-asa. Baka magadana ako. Igwa kita ning mga alon ning pag-iriwal sa laukan sa tuyang pamilya. Di kita nagkakasinarabot sa butan. Igwa kitang alon na linuko mo si agumo, trinaydor mo, tananambay ka. Igwa kita ning alon ning pagdaya. May inutangan ka hanggang ngunyan, dahil mo na pinagbayadan. Alon ning pagdaya. Igwa kita ning mga alon ning kapagtiusan. Alon nan may beses ang mga akita day tamang kayang paaradalon gabos. Masabi kita, bunso, pahingalo na una, painuta si kuya mo, patapuson tang mag-adal, tada ko kaya ka mong paaradalon gabos, tios kita. Nag-aapwak ang alon sa saimong pagkabuhay. May beses ining mga alon na ini nakakapadisganar sa sato. Habo na kitang magsimba, habo na kitang magtubod, habo na kitang mangaji,
isganado na kita. Ang ibang ngani sa satuya, nagbibigti, dara kan pagkadisganar sa buhay. But one thing beautiful that the gospel reading is reminding us, truly, there are so many waves in our lives. There are so many strong winds in our lives na may beses na mamatita ang mga makukusog na duros, makukusog na apwak ng mga alon sa satuyang pamilya. Alagad, dai kita madaog kan mga alon. Dapat papusugon taan sa tuyang pagtubod. Focus to the Lord. Silingan ang kagurangnan. Danay na maging mararom, strong ang satuyang pagtubod. Tangani na dai kita mag-irarom sa dagat ning buhay. Kaya nga ni sabi ni Jesus kay Pedro, ano ta nagduda ka sako? Nakakalakaw ka na. Amo po, ano ta nagduda? Iba na ang paghiling ni Pedro, ang hinihiling niya, namamati niya na ang mga duros, namamati niya na ang apwa kan mga alon, natatakot na siya. Dahil na siya nakahiling sa kagurangnan. And slowly, naglulubog na siya sa dagat, kang Galilea. Iyo man iyan ang buhay niya to. Pagdaina kita nakasilong sa kagurangnan, diyan maralaog ang gabos na problema. Diyan maralaog ang gabos na mga kadipisilan, kasakitan sa satuyang pagkabuhay. May beses napapagal kita. May beses nakukulgan kita. May beses na nadidisganar kita. But once again, in this 19th Sunday in Ordinary Time, we are being reminded once again by our Good Shepherd. Refocus once again our sight. Look at to the Lord. Trust to the Lord. Entrust everything to Jesus. Ano man ang mga dakulang alon na nananabatan ta sa buhay, ano man ang mga makukusog na duros na namamatian ta nagarok kita, hinahagupit, nakukulgang kita, nadidisganar kita, di kita kayan matakot. Continue to trust, continue to believe, continue to focus our sight, our eyes to the Lord. Ta sabi ning kagurangnan, dai ka matakot, uya ako. God will never abandon us. Dahil niya kita babayaan. Yaon ang Diyos kadamay-damay ta araal daw. Yaon ang Diyos kasurug ta araal daw. Maski sa momento ning satuyang pagkadisganar, dahil kita pinapabayaan ning mahal na Diyos. Yaon ang kagurangnan, ang satuyang parasurog, ang satuyang Diyos na mahihirakon, ang Diyos na danay na magdadanay sa lambang saro sa satuyang pagkabuhay araal daw. So kaya sa banal na misang ini, sa ika-19 Domingo, sa ordinaryong panahon, idulot ta sa mahal na Diyos ang mga alon ng satuyang pagkabuhay. Ang satong mga helang, ang satuyang mga pagkadisganar, ang satuyang mga kanser, ang pag-iriwal, ang satong pagkaparalitiko, offer that to the Lord. God will never abandon us. God will help us. God will stretch out His hands, and He will touch us and hold our arms, because God is a loving God. Mamumuto ng Diyos ta. Baku ang Diyos tang nagkakastigo, kundi ang Diyos ta, ang Diyos na danay na nagpapayaba ka na to. Our Lady of Salvation, pray for us. Our Lady of Peña Francia, pray for us. Divino Rostro, Pray have mercy. Have mercy on us.